Libo-libong volunteers ang tumugon sa panawagan na sabayang paglilinis sa waterways at karagatan sa buong mundo sa ginanap na International Coastal Cleanup na ipinagdiriwang tuwing ikatlong Sabado ng Setyembre. Sa ginawang paglilinis, libo-libong sako ng mga basura ang nakolekta ng mga volunteer mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan at pribadong sektor, gaya ng UNTV Ocean Care Initiative o OCI, katuwang mga Members Church of God International Bible Readers at MCGI Cares. Sa datos ng OCI, as of 2:35 PM nitong September 18, nakakuha ang grupo ng nasa 1,189 sako ng basura, saan namumuna rito ang food wrappers na may 41,106 pieces. Sumunod ang foam pieces na may 8,138 piraso, bottle cups na may 6,512 pieces, 6,450 plastic pieces at 6,016 pieces ng grocery bags na umabot sa kabuuang bilang na 105,072 pieces ng basura. Ayon kay Senator Cynthia Villar, base anya sa ginawang pag-aaral, pangatlo ang Pilipinas sa biggest plastic producer in the ocean sa buong Asia, kung saan maituturing na sa shea economy ang ating bansa. Marami naman sa Asia na may 100 million population, but we are the biggest producer of plastic in the ocean in that category because we are sachet economy, di ba? Lahat tayo, yung mga sari-sari store, binibenta ang sachet, di ba? Di yun tinatapon ng mga tao sa drainage system, pupunta sa ilog, lalabas sa ocean. Kaya ang dami nating sachet in the ocean. Bunsod nito, ayon pa sa senadora, bumaba na rin ang nahuhuling isda sa dagat. Ang problema nito, pag kinain niya ng fish, patay ang fish. Kaya hindi ba ngayon, based on study, ang production ng fish in the ocean, yung wild catch, is natitira na lang 46% when dati 70%. Mas marami na tayong harvest from aquaculture than the wild catch in the ocean because of ocean pollution. Isa naman sa nakikitang rason ng Department of Environment and Natural Resources o DENR kung bakit marami pa rin ang nakukuhang basura sa dagat ay ang garbage collection, lalo na sa mga urban area gaya ng Metro Manila. Yung garbage collection, hindi lahat napapasok ng truck. Kasi una-una ang kikipot. So we came up with program na yung tricycad, yung tawag na pedicab. Na yun ang nangongolekta hanggang sa collection point. Yes, kasi ang default nun, tatapon nila sa water bodies. And when, lalo na typhoon season comes, babalik yun. Bukod naman sa mga isda, apektado rin ng ocean pollution ang mga coral. At ang mga corals po na natabunan na ng mga basura, ng mga net, mga tela, nagkakaroon na ng mga algae, hindi na sila makakuha ng sunlight. So unti-unti silang namamatay. At pag sila namatay, kusa silang nadudurog, so nababawasan yung tirahan ng ating mga isda. At para maiwasan na lumala ang polusyon sa karagatan, hinihimok ng mga ahensya ng pamahalaan gaya ng DENR ang ating mga kababayan na maging responsable sa pagtatapon ng basura. Katuwang din sa layuning ito ang International Coastal Cleanup Philippines kasama ang Philippine Coast Guard at PCG Auxiliary sa pagtuturo sa mga bata sa wastong pagtatapon ng mga basura. Sinisimulan natin magkaroon ng awareness sa mga kabataan, ng school children. Nagpapakita tayo ng mga videos na actual natin nakukuha dito sa karagatan ng Manila Bay sa probinsya ng Cavite. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Cavite, Benedict Samson, Lumahataw.